Good morning! Welcome to Marie Lesson Channel. Today's video, welcome to our bungsod! So guys, finally nakabalik po tayo ulit sa bungsod. I miss the bungsod. Tingnan nyo naman po, ang daming isda! Ito yung napakalaking isda po. Tay, anong gusto nyo? Gusto nyo pong pagkain na lulutuin natin ngayon? Tinula? Sinugba? Ano? Sinugba, tinula. Ay, si Kuya Junjun, busy. Ay, sobrang fresh po na squid. Kumikintab pa talaga. Oh, tingnan nyo. Ito po talaga yung fresh squid. Ito po talaga yung isa kong na-miss dito sa bungsod. Hala, tingnan nyo guys. Grabe, yung blue swimmer crab. Lagay po natin dito. Nakatali naman po sila para hindi talaga po makawala. Wow! Wow! So, meron po tayo dito ang saang blue swimmer crabs. Siyempre, mga buhay pa talaga ito. Fresh na fresh, kaya salo-salo po muna kami dito sa bungsod sa pagdating ko. So guys, welcome to the bungsod again. Mag-tour po muna tayo para makita niyo po ang update ng aming bungsod. So, as usual, ganun pa rin po. Ito po yung mga sister ko. Dito po tayo magsusugba. At yung bungsod po namin, kailangan pa yan ipaayos. May mga maintenance po. So perfect na perfect po ay nakauwi po ako. At pasok po tayo sa ilalim. Pasok po tayo dito. So mabuti po nung may malakas na bagyo ay hindi po nasira ang aming bungsod kasi akala ko masisira talaga 'yon. Dito po tayo magluto-luto at tingnan niyo po, maaga pa lang kami dito nakadating na. Kaya may naluto na po kami na kamote, ang sarap. Masarap po yung kamote. Marami po ditong ingredients. Siyempre, kailangan talaga dito importante yung bombay, kalamansi para po sa mga kinilaw. Ito na yung malaking isda. Magsugba na kami. Sobrang laki. Sobrang Mga laki 4 kilos ata to. Kailangan malaki kasi marami kami. As in, abundant po talaga sa aming pagkain ngayon. Kailangan tanggalan muna ng tinai. Ito, hiwain natin dito sa gitna. Ito na, linisan natin. Timplahan na po natin. Yan, masarap na to. Timplado na. Lagay po natin dito. Wow! Pag nandito talaga tayo sa bungsod, spoiled na spoiled po talaga sa isda. Ever since yesterday, isda talagang ulam natin ngayon. Maganda dito kasi nilagyan po namin ng parang sugbahan para safe po. Pag sa ilalim kasi sobrang init, iwas na din makasunog. Kaya ito, mga plain scene po yan. Sobrang busy na. Daming putahe. So, ganito talaga pag malaki ang pamilya nyo guys. Masaya lang po talaga ako na busog po sila. Ang sarap po talaga sa piling magsalo-salo. Saang, fresh saang. Sarap to. Masarap kilawin, masarap adubuhin, masarap din po pakuluan lang. Oh, sobra. Nanobra ng ating blue swimmer crabs. Ito, sobra na to. Ito, pwede na to. Sobrang sarap po talaga sa piling makasama po ang aking pamilya. Isa po talaga ito ang namimiss ko pag nandun po ako sa Australia. Ang aming bandingan at pagtutulungan. Alam ko, sobrang saya po talaga ang aming magulang. Nagmamasid. Makikita niya na parang kompleto na po kami. Ito na din po ang kanyang happiness. At maghihiwa po tayo itong malaking tribali po namin. Magluluto po kami ng tinula para kang nanay at tatay. Lutuin na po natin itong langbay at saang. Perfect. Wow! Ayan, napakadaming saang. Madali lang ito maluto kasi yung kahoy, malakas yung apoy.
Sobrang daming lulutuin natin. Sunod po ay mag-adobo po tayo ng squid. Lagyan natin ng cover para may cover ba ito? Para mas madali maluto. Ito pa, magluluto tayo ng paksiw at saka adobong pusit. Alam nyo guys, itong boras, favorite ko po talaga ito. Masarap po talaga siya paksiwin at gawin daing. Tsaka malalaman nyo po yung first class na boras, makikita nyo po ito. Yung may kaunting yellow, yan po ay ibig sabihin, first class po siya. At sign po yan. Meron pong wala, pero hindi siya gaano talaga tasty kumpara po itong may yellow. Normally po, ginagawa ko po itong daing kasi mas malaman po siya. Tanggalan po natin ng tinai. Dito lang po talaga ako makakain ng squid na kumikintab, guys. Ito po talaga ang fresh na kumikintab. Ayan po. Ito. Masarap kilawin, sugbahin. Ano bang gusto niyo to, guys? Sugbahin, kilawin? Gusto mo bang kilawin? Kilawin? Kilawin, masarap yun. Kilaw pala tayo. So, yung adobuhin na lang natin itong cuttlefish. Oh, Ito yan. na lang. Ay, ang laki! Ito na lang yung adobuhin. Masarap din po ito adobuhin. Wow! Masarap kilawin itong squid. Tingnan niyo kung gaano siya kalinis. Malinis yung ano niya. Lumabas na yung ink. Luto na po tayo ng pinaksiw. Ganito po kami magpaksiw. Lagay lang po natin lahat ng isda. And then, mag-add po tayo ng suka. Lagyan din po to ng tubig. Lagay po tayo ng asin. Tapos, maglagay po tayo ng garlic, atsal, bombay, saka ginger. Pakuluan lang po natin about mga 5 to 10 minutes and ready na po ang ating pinaksiw. Okay, ito ang lambay. Lagay na po natin ito. Mataba siguro to. Exciting yung lambay pagbuksan. Kung mataba, masarap. May langbay, may saang. Wow! Oh, fresh na fresh po talaga. Masarap to. Nagtatago na sila. Tikman na po natin. Wow! Sarap. Mainit pa. Sarap.
Magluto na po tayo ng adobong pusit or cuttlefish pala. Ito na po ang ating cuttlefish. Adobuhin na natin. So, hindi rin to pwede palutuin po ng matagal. Otherwise, magiging makunat po siya. Magiging matigas. Dito po ay magluluto din po tayo ng tinula. Para kang tatay at nanay. Ito po yung malaki nating tribali. Marami. Lagay na po natin dito. Sila nanay at tatay, mga ano lang talaga sila eh. Mga tinula, sinugba, hindi yung mamantika po, oily. Baka mag-wondering po kayo guys, bakit sobrang dami po yung niluto ko. Ganito po talaga pag umuwi po ako. As in, abundant po talaga kami pag kumakain kami. Wala po talagang masasayang kasi kung may sobra, dadalhin po namin yan kasi ang dami po namin. 10 kami. Bawat 10 ay may kanya-kanyang pamilya. Kaya wala po talagang masasayang, as in, makain po talaga yung lahat. Ito na po ang ating tinula. Lagyan ko lang po ng cover. Tapos, lagyan po natin ng gulay. Ito po. Meron po tayong kamatis, tsaka vegetable. Meron din po dito ang green vegetable. Mag-add din po tayo. Pag kumulo na po siya. So, malapit na po tayo, pretty much. Kailangan na lang timplahan yung kinilaw. And after this, ay, kainan na. Kainan na po ng malaking pamilya. So, ito na yung ating, wow, adobo. Ay, magluluto pa pala ako ng pinaksiw. Smoky. Lagay na po tayo ng gulay. Malapit na po maluto ang tinula. Lagay po tayo ng asin. Pakuluin lang po natin with ingredient. Ito na po ang ating kikilawin po na squid. Nakahiwa na po siya. Lagyan lang po natin ng suka. Maraming suka. At ito po ang ating ingredients. Mix na po natin yan lahat para mas masarap. Maglagay po tayo ng asin. Matapos po natin lagyan ng asin, mix po natin ang kinilaw. And sobrang sarap po ito na kinilaw. Okay, tingnan natin kung maalat. Masarap. Kain po tayo. Kung may isda, meron din po tayong baboy, syempre. Dahil paminsan-minsan lang daw magbaboy pag nasa taga-dagat kayo. Gasan po natin. Timpla po tayo ng asin. Pwede na. Sugban na po natin dito. Kasabay lang po sa isda kasi sayang naman po yung apoy. Wala na lang dyan magkaintindihan. Paano? Yan. Slowly na po siya naluluto. Hindi na po kailangan ng electric pan. Natural lang yung hangin dito. Naaamoy ko na po yung baboy at saka yung isda. Tingnan natin yung view dito. Maganda, malinis. And hindi po mahangin. Yung fish pa natin, nandyan lang. Tingnan po natin yan in the next few days kung maraming isda. So, maganda po ang weather today. Ako naman dito, taga-tikim. Tingnan natin kung masarap itong timpla ko. Sakto lang.
At sa wakas, luto na po ang pagkain. Dito na lang po kami kakain sa sahig dahil sobrang dami po namin. So ito po yung plato namin, dahon ng saging. At ito pala ang aming pagkain. Thank you Lord. Meron po kaming pinaksiw, sinabaw, at adobong cuttlefish, at sinugba, kinilaw, saang, maraming rice, at kamote. Thank you Lord sa malaking blessing po namin ngayon. Kain na po tayo. Thank you Lord sa blessing. Tara, kain na. Kuha po tayo ng kinilaw. Kinilaw. Tikman natin yung kinilaw. Hinay-hinay lang guys. Wala tayong kaaway. Sarap. Isda. Ito tayo isda tayo. Ito tayo isda tayo. Isda tayo. Ikaw, Nay, gusto mo ng isda? Sinog ba? Nay, sinog ba? Sinog ba? There we go. Meron tayo ditong pinaksiw. Wow, malaki. Sobrang lalaki ng isda natin. Sinog ba na baboy si Michael? Buksan natin to. Oh, mataba. Sarap. Kumusta yung pagkain? Masarap. Ganto po ang kainan sa dagat. Rice please. Grabe. Parang handaan sa birthday. Kaunti lang, Mike. Kaunti lang. Thank you. Kalawag lang. Yung niloto ko po, hindi ko siya pinatagal pagluto para ano lang po, hindi siya matigas. Ganyan po siya magluto. Sobrang sarap po ng aming kainan at kami po muna ay mag-continue sa pagkain. Maraming salamat po sa inyong panonood. Bye! Hi guys! Kakauwi lang po namin from the Bungsod. Grabe po talaga ang aming banding. Sobrang busog. Alam ko po, sobrang excited niyo po. Makakita po ulit. Mag-harvest po kami ng isda sa Bungsod. Pero kailangan po muna namin tanggalin ang mga bungsod. Kasi part po talaga yan sa mga maintenance. Kailangan po talaga siya lagyan ng mga bagong kahoy. Kasi the more mas bago po yung mga kahoy, mas maraming isda po na papasok. Dito pala si nanay at tatay. Kumusta tay? Kira. Masaya ka ba sa banding natin kanina sa Bungsod? Oo. Sobra? Sobrang masaya. Alam nyo guys, ever since nakauwi po ako, si tatay always smiling na. Tingnan nyo naman po. Palaging happy. At syempre si nanay. Palagi talaga yan nagmamasal. So, since na-stroke po si tatay, bawal po siyang, yung parang i-press po talaga. So, ito yung relaxing ni tatay. Massage lang, ganyan-ganyan. Grabe yung paa ni tatay kasing payat na kayo ni David. So, ganito lang
ito lang po. So, 2 beses na po si tatay na stroke, kaya delikado na. So, dito po sila natutulog sa labas kasi mahirap po kasi sa kwarto. And then, recovery na po si tatay slowly before hindi po talaga siya nakakalakad. And then, nagpabili po talaga ako ng aircon kasi alam niyo naman dito sa Pilipinas, mainit. Bawal talaga si tatay exposed sa init. And si nanay din po, maraming napagsabi, pareho silang pumayat. So, actually, nung na-stroke si tatay, na-hospital din si nanay. So, kung naalala niyo po, nabanggit ko po si nanay ay meron pong polycystic kidney disease. So, kung makikita niyo po, medyo malaki ang tiyan ni nanay. Kasi may nakapansin po at nag-comment, bakit pareho sila nanay at tatay ay payat. Kasi si nanay talaga ay, yung pagkain niya, yung diet niya, maraming bawal sa iyo, Nay, no? Yung karni, bawal na si nanay kumain ng karni. So, pretty much, kailangan healthy diet po talaga si nanay, more on vegetable, at saka isda. So, Nay, tay, pag may parcel delivery ba, maniniwala pa rin ba kayo? Scam lang yung